Praise the Lord. Okay, good morning. At basahin natin ang John 14, verse 1 hanggang 3. Sabay-sabay natin basahin. John 14, verse 1 hanggang 3. Read, begin. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day sa inyong salita. Forgive our sins. With Holy Spirit, help us, help me as we study Thy Word. At we pray, Lord, na meron kaming mga spiritual na matutunan na blessing this day. Maabot ang pangalan namin spiritual dito sa on-site ng isa online. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. So hindi na ako nag-necktie dahil mainit. Good morning sa muli. So praise the Lord, glory to God. Ang title ngayon ay Solution for a Troubled Heart. Solution for a Troubled Heart. Yung solution o remedy sa nagugulumihan ng puso. So dito sa Pilipinas, we face many troubles sa mga bilihin, mataas ang presyo sa bigas, karning baboy, karning baka, manok, gasolina, gulay, prutas, etc. Sa politika naman, yung dating unit team ni Bongbong Marcos o ni Sara Duterte, ngayon naman ay dating unit team naging divided team na. So ganun talaga sa politika. Sila ang fake news, sila lang pareho ang mayaman. No? Sila lang yung usually may kayamanan. Pero atong bayan ang kawawa. Mga taxpayers, pang-sweldo sa mga government officials, galing yan sa mga buwis. Sa religious sector naman, ay may troll rin. Alam niyo ba doon sa latest news nitong February or March, doon sa Congo ay 70 na mga Christian sa Congo, Africa ang pinatay. Lalaki, babae, bata. Doon naman sa pinatay sila ng mga Muslim. Doon naman sa mga Christian, Coptic Christian doon sa lugar ng Libya or Egypt, kung saan doon ay 21 naman mga Christian ang pinatay. At ngayon naman latest yung March, mga Christian sa Syria, biblical yan, ay pinapapatay rin yung mga Christian doon sa Syria. Kaya may nakachat ako na Muslim na sabi ko, bakit na pinapatay yung mga Christian doon sa Congo, sa Libya, sa Syria. Agot niya sa akin ay fake news daw yun. Ay sabi ko naman ay news yun sa CN, sa Christian Broadcasting Network. Kaya trouble world talaga, maging sa Israel, sa Gaza, sa China, sa Taiwan, sa Philippines. Maging North and South Korea ay troubled world rin. Sa USA, ganun din. Maging sa Great Britain, pag may mga Christian doon na in public, nagapiyong, nagapray, dinasita ng police ay bawal ang mag-pray. Could you imagine, no? To pray in public ay bawal doon. Yung mag-preach, ginapapigil. Could you imagine? Diba pa? So yun ay mga troubled words sa ating time. Pero noong unang panahon rin, may mga troubled rin yung mga disciples, apostles ng Panginoon. Na kinukontra sila ng mga Parisiyo, na sikta, Sadusiyo, ng mga Judaism. At maliban doon yung Roman government, yung emperor, under ang Israel noon ng Roman Italy. Kaya troubled world sa time. Kaya sabi ni Lord Jesus sa kanila, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Solution for a troubled world. Number 1, believe in God. Amen? So, solution for a troubled heart. Solution for a troubled heart. Number 1, believe in God. Kaya sabi sa verse 1, ye believe in God, believe also in me, in Jesus Christ. So, believe in triune God. So, Trinity. So, we believe in one God. Nabanggit ko last Sunday na here, O Israel, the God, our Lord, is one Lord, no? The Lord our God is one Lord. Sa Deuteronomy 6:4 na we believe in one God, one Lord. Pero yan sila ay triune God.
Trinity. Trinitarian tayo. We believe in one God. Hindi tayo three gods, ha? Kasi sa ibang Baptist circle, ang Diyos nila ay tatlo. Ha? Mas baka aware kayo dyan, ha? Tapos may sa Baptist circle din ng mga maling turo na pag hindi ka faithful sa Panginoon, halimbawa hindi ka pala simba, itatapon ka sa outer darkness. Diba? Ay di, brother, ang gawin lang yan ng mga believers sa mga Christian na Baptist ay palagi na lang magsimba gali kay baka matapon sila sa outer darkness. So, mali yan na doktrina, ha? Na ibig sabihin wala dito si Tar, si Pau Pau, si Linden ay si Dino, itapon sila sa outer darkness. Ay mali yun. Hindi tayo ganun. Kasi meron yan ngayon sa Baptist Circle na pag hindi ka faithful ay doon ka sa outer darkness. Mali, hindi tayo naniwala doon sa kanyang turo. We believe na once tayo ay saved because of Jesus Christ, tayo ay kung tunay nga saved talaga, saved forever talaga tayo, despite na tayo ay makasalanan. So tayo ay we believe in one God. Okay? So yan ang tandaan nyo, ha? Na ang iba hindi nagapati sa ang iba naniniwala sila sa three gods, hindi tayo naniwala doon. Yung iba naniniwala sa outer darkness, hindi tayo naniwala doon. Yung iba hindi naniniwala sa tithes, tayo naniniwala tayo sa tithes. Bakit? Turo yan ni Lord Jesus sa New Testament, turo rin yan sa Old Testament. Tinuro yan ni Lord Jesus. Kung lang yun, minimum lang yun. Hanggat pa paano. Okay? So napupunta yung tithes, hindi yun sa pastor na bulsa, napupunta yun sa pagkain, sa bayaran, sa tubig, kuryente, at sa gasolina, at sa mga project. Okay? So, yung iba naman kasi ay hindi niniwala doon, pero tayo niniwala doon dahil ang secret ng blessing ng Panginoon ay giving. No? Subukan niyo ako, sabi sa Malakay 3:10. Okay? So sabi nila sa audio lang yun. Sa audio yun, pero pwede natin mga hintel na i-adapt kasi wala namang masama doon. Sa gobyerno nga, di tayo makarikramo eh. Ang sinisingil nga ng gobyerno, 12% value added tax. Pagbili mo kagad sa guys, sa City Mall, may VAT ka agad yan. Sa Mercury Drugstore, may VAT ka agad yan, 12%. Maliban sa VAT na yan, mayroong professional tax sa mga teacher, sa mga driver's license, may tax. Pati motor, 4 wheels, tricycle, may registro. Sa mga lupa, real estate tax. So, ang dami mga tax. Kaya, maraming gustong maging public official kasi maraming pera sa gobyerno. So, ang tanong, yung mga tax na nakukulikta, billion, billion, ay saan napupunta? Doon naman yung sa ibang corrupt, doon binubulsa nila sa kanila lang. Kaya pag may mga ayuda, tanggapin natin yan. Buwis rin natin yan. Ginagamit naman sila para ma-presenta yan. So, sa totoo lang, pag darating naman ang eleksyon, pare-pareho lang naman ang mga kandidato niyan. Wala namang malinis diyan. Halos majority diyan ay na compromiser at gumagawa naman ng mga paraan para manalo. Pero tandaan nyo sa pagpili natin, hindi dahil sikat siya. Dapat pagpili natin pala sa kandidato. Dapat pala lawyer siya, may alam sa batas. Yun dapat. At kunti lang ang nagawa niya na masama. Siyempre lahat naman yan ay gumawa ng kalukuhan, no? Pero yung ang kuwan natin yung lesser evil lang ba? Ibig sabihin ay pag naman sila ay nakagawa lahat ng mga korupsyon. So kung sino lang yung gumagawa doon ng konti, parang ganun lang. Siyempre, ang mabuti ang kanila yung purpose. Although ang iba naman purpose na lang ay pangabuhian na lang, no? Pamilya, kung anong apelyido niya, siya ang kandidato ngayon, ang sunod kandidato, misis naman. So ganun na, parang ka na lang, breed, ano tawag ka naman? Bread and butter na lang. Dynasty. So, kung gusto mo mga kandidato, at wala ka namang pera, hindi ka mananalo. So, ganyan talaga sistema sa Philippines. Okay? So, kaya wag tayong napupuno ako yung social media.
divided yung Pilipino. Siyempre yung iba ay against kay Duterte, yung naman ay pro Duterte. Di ba? Against kay Bongbong, pro Bongbong. So, kung isipin, yung mga supporters may against at may na gusto. Pero kung i-analyze natin, silang mga pamilya na to, mga politiko, pareho na silang may kayamanan eh. Wala silang mayroon na sila eh. Ang mga supporter yan ang kawawa. Kaya huwag tayong mag-idolize sa kanila. Halimbawa, sa Washington, ako kay Jessica Panambo, ako kay Simone. Huwag na tayong kanya. Palang yan eh. Election, sa Kalibo, ako kay Sokro. Kay Lachika ako. Kaya ako, hindi na ako nagkakuha ng kandidato ngayon na takan ako sa mga kandidato. Importante na lang ay sa Panginoon lang tayo mag-asa. Kasi pag sa kanila ay wala mangyayari sa atin kay sila naman kinabang. So troubled, no? Yan ang mga siraan nila. So yan ang kasalukuyan nangyayari sa atin. So ang solution for a troubled heart, nung time ni Lord Jesus, kanyang mga disciples sa puso, mga sumusunod sa kanya, sabi niya, you believe in God, believe also in me. So we believe in triune God, Trinitarian tayo, believe also in Lord Jesus Christ. Why nasabi ni Lord Jesus? Kasi si Lord Jesus Christ, Diyos rin siya. Alam niyo ba na mayroong verse sa Bible na nabanggit ni Lord Jesus, naalala niyo, na no man hath seen God. Walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos. So kung imong isipin yan, isipin mo yan, paano pala yung sa Old Testament na nakita nila ang Diyos? Pero ang sinabi ni Jesus, no man hath seen God. So hindi nila nakita yung Ama. Ibig sabihin pala sa Old Testament na yun, nakita na kung sino mga propeta nun, nakita nila si Lord Jesus Christ pala yun. Katulad ni Moses, sino po kayo, Panginoon? Ano sabi ni Lord Jesus? Ano ang sabi ng Panginoon? I am that I am. Ako'y si ako nga. Sino yung I am? Sabi si Jesus Christ yan. I am the way, I am the truth, I am the life. I am the door, I am the bread of life. I am the living water. Diba? Ngayon, yung nakita ni Moses doon, hindi pala yung Diyos Ama sa burning bush. Nakita niya pala doon ay si Jesus Christ. Kasi nabanggit ni Jesus ay, no man hath seen God. At anytime walang nakakita sa Ama. So, ibig sabihin, kung napakita man gali yung Diyos doon sa Old Testament, si Jesus Christ pala yun, hindi pala yun yung God the Father. Ay, nabanggit ni Jesus, no man hath seen God. At alam niyo rin na nung sa New Testament, nung kanyang mga apostles ang kausap niya, sabi ni Jesus, kung nakita niyo na ako, sabi sa kanyang mga alagad, nakita niyo na yung Ama. Ibig sabihin, kung nakita nila ni Peter, James, Matthew, sino pa, Andrew, nakita nila si Lord Jesus, sabi ni Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. Nakita niyo ang Ama. Bakit? Kasi si Jesus Christ, siya yung the image of the invisible God. Amen? So, si Jesus Christ, kung nakita na nila si Jesus Christ, nakita na nila yung Diyos Ama. Kaya, praise the Lord na yun ay mga blessings sa ating spiritual ngayon. Kaya, nasabi ko sa inyo, believe, bakit nasabi ni Lord Jesus, believe in me also in the Lord Jesus Christ. Dahil si Lord Jesus ay Diyos rin mismo. Bakit tayo naniwala doon na Diyos si Jesus Christ? Kasi mismo yung Diyos Ama, Hebrews 1:8, na niwala siya na si Jesus ay God. Thy throne, O God, Hebrews 1:8. At nabanggit rin ni Lord Jesus sa John 16:33, na sabi niya dito, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sa akin, sabi niya sa mga kanyang mga alagad, sa akin, kay Jesus Christ, sabi niya, in me, ye might have peace. Mayroon kayong kapayapaan. In the world, ye shall have tribulation. Mayroong tribulation. May mga, pag sa tribulation, ito ay negative. Siyempre, ito ay, pag tribulation, ito ay gutom, sakit, sakuna, mga problema, trials, mga
alipusta, mga pag-uusig, yan, tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Ngayon si Jesus lang yung tinatawag na Prince of Peace. Peace with Jesus. At salamat na we have God na for with God all things are possible. No? Kaya ating, kung hindi pa dumating si Lord Jesus, kaya sa akin, by faith na lang talaga na although meron tayong budget sa lupa, lang makabili na tayo isang square meter lang. Pero by faith na as the Lord tarries return, kung hindi pa dumating si Lord Jesus, in the future ay, by faith ay, makaroon din tayo ng lupa na mapagtipunan na sa pagsamba sa Panginoon, na makaroon ng Bethany Baptist Church Mission Kalibo na mapagtipunan. No? By faith lang yan. At yun, siyempre, panampalataya lang. Importante ay maniwala na tayo sa Panginoon. Kasi Pastor Tiagan nga eh. Kung isipin niyo, Pastor Tiagan, nagsimula rin siya no? Sulwingin lang siya, Bible study. So literal, mayroon na silang nabiling lupa. Tapos yung katabi nilang lupa, ay sila rin ang binigyan ng chance na sila ang makabili. So nabili na rin nila. At siyempre mayroon silang babayaran pa, sobra 500,000 pa. Pero nagsimula man siya sa wala. Kaya importante lang ay nagpatuloy siya. Siyempre hindi ko man kumpara. Wala, sa ministry kasi walang comparison eh. Iba kasi yung sa gawain sa bukid, sa syudad, sa baryo, wala kasing comparison na hindi maliit lang siya na church. Yung iba naman ay big church ay no comparison at tawag doon eh. Maliit man o malaki na gawain ng Panginoon, yan ay sa Panginoong Isus. Importante na ay nagpapatuloy. Siyempre, iba naman ang pinagdadaanan nila, iba naman ang pinagdadaanan natin dito. Dito, bombarded tayo dito ng calamity. Typhoon Quinta, Typhoon Frank, Typhoon Yolanda, low pressure, baha, tapos may sunog pa, and everything, may sakit pa, may persecution, at wala tayong yung lugar na accessible na para sa lahat. Pero ganun pa man, sa tulong at sa blessing ng Panginoon, tayo ay nagpapatuloy. No? By the grace of God, tayo under sa Bethany Makati, nakabigyan natin ng mga more or less 800 na gospel tracts at tumanggap sa Panginoon, mga more or less 80 na rin na mga tumanggap sa Panginoon. Siyempre, salamat rin tayo kay Pastor Yuri sa Aklan Baptist Church at pinayagan tayo na mag-recommission sa Bethany Makati. So, alam naman natin na yan ang solution for a troubled heart. Yung belief, sabi, believe in God and believe also in me. Yan. Then, huwag tayong mag-alala, no? Alam niyo ba sa mga politician na yan, ang Panginoon naman ang pintulot niya na pag sila naging leader. Alam niyo ba ang promotion comes from the Lord sa Psalms 75 verse 6 and 7 na Psalm 75 verse 6 and 7 promotion, sabi dito but now Psalm 75 verse 6 and 7, for promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south, but God is the judge. He put it down one and set it up another. So ang promotion galing sa Panginoon and God is the judge. He put it down one. So pag meron siyang gustong ibagsak na hari or sa ating time presidente, kaya ng Panginoon. At may kung gusto man siyang i-lift up, kaya ng Panginoon. Alala niyo si Saul, dahil disobedient si Saul, talagang tinanggal niya sa pagkahari. At yung si David na tagabantay lang ng tupa, ay ginawa niyang hari. Ang Panginoon ang pupromote. Kaya kung naging presidente man yung mga presidente sa Pilipinas, pinintulot ng Panginoon yan. Pero tandaan natin na kaya rin Panginoon na tanggalin yan. Okay? So, salamat tayo sa Panginoon na promotion comes from the Lord. Katulad ni Donald Trump. Gin-promote siya ng Panginoon, naging presidente ulit. Kung ang kalaban ni Donald Trump puro babae, nananalo siya. Ang kalaban na ng unang presidente, si Hillary Clinton. Asawa ni dating presidente Bill Clinton, nanalo siya.
Ang si Obama na ang kalaban niya, natalo siya. Ah, di, si Biden, no? Si Biden, natalo siya. No, ang kalaban naman niya, yung si Vice President na, sino yung Vice President na ni Biden? Yung babae rin, ano apelyido no? Harris. Yung si Harris naman, ang kalaban ni Trump, nanalo rin si Trump. Kaya kung babae kalaban ni Trump, panalo siya. Kung lalaki siya, talo siya. Kaya, ayun, ang Panginoon nag-promote. No? Mabuti, hindi siya napatay. 2 times siya patay si Senate. No? Mabuti, naglingon siya. No? Nag-ano ba siya? Pag gano'n niya, yung bala sa tinga. Tinga ang tama. No? Pero kung hindi siya nag-steady na siya, dirit sa ulo, patay. Mabuti, naglingon siya. Kita mo, very vocal siya. Nasabihin niya tungkol kay Lord Jesus at tungkol sa King James Bible na ang kasarian lang, lalaki, babae lang. Male and female lang. Yan sa mga passport niyo. Very vocal siya sabi tungkol sa Panginoon. No? Pero sa mga nakarang presidente natin, dinakers yung Diyos. No? Yung ginamin niya yung Diyos niya, yung sa Katolik. Dinakers ni Duterte. Tapos, itong presidente man natin, medyo sabi ni Atelita, hindi man lang nagabanggit sa zona ng pangalan ng Diyos, no? Medyo wala. So, pero kung Christian ang maging presidente sa Philippines, siyempre, salamat. Kung ako sa presidente ng Pilipinas, palaging praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Puro Panginoon mabanggit at ganito ang gagawin. Diba na? Pero hindi naman tayo doon nilagay ng Panginoon. Depende sa Panginoon, malay mo lagay. O si Pastor Abante, maraming nagabas kay Pastor Abante, kay pa-picture doon sa isang pista sa Manila, and pa-picture man. Kasi pre may image sa Katolik na Santo Niño, ay pati yung mga pastor, sabi mo, gagkompromise na si Pastor Abante, malay mo doon. Siyempre, kung siya, politiko congressman nandun na siya, mas gawali siya doon. So, dapat hindi na tayo agad mag-judge, maging judge kay nasira niya daw si dating Presidente Duterte nung sila nang ni Bongo, tapos Pastor Congressman Abante at si dating Presidente Duterte, nagkondasyonan, nasira niya talaga Nabanggit niya rin. Napangyari rin si Presidente Gloria doon sa simbahan Nagawali man ako para lang kay Gloria. Pinaluhod niya rin para makuan sa Panginoon. Pati rin si Divinicia. Pati nga si Isko Moreno Makasimba rin doon. So, ibig sabihin, wag lang tayo mag-judge kung bakit sila kasali sa mga politika. Kanila yun. Panagutan sa mga importante. Sabi nga, do your work. I will do my work also. Ginagamit rin ng Panginoon yun. Importante ma-preach yung gospel. Pero, naniwala tayo na ang King James Bible ay preserve yan na galing sa original. Preserve at inspired word of God. Kasi kung hindi inspired ang Bible, ay anong Bible na gagamitin? Kasi mayroon ng paniwala yung iba na ang original lang daw yung inspired. Kasi original Hebrew, Greek, Aramaic. Hindi natin maintindihan yun. Kaya translate yung original na yun, preserve at mayroon tayong King James version, English, Word of God. Alam nyo, kung ano yung tribe doon sa may PNG, Kimyal tribe. Yung i-search nyo sa YouTube, Kimyal tribe ba yun? Kimyal, na nagkaroon ang kanilang lingwahe ba sa kanilang tribo ay, siyempre, di man natin maintindihan, parang aklanon man, nagkaroon na sila ng Bible or New Testament pa lang o Old and New, na-translate na ba? Ay, pasalamat sila na grabe ang kanilang iyak, salamat na yung Word of God. Kaya huwag natin take for granted yung Word of God na to. So yan ang promotion, tanda natin is comes from the Lord. Okay? So, ang Panginoon na nagpo-promote. Number 2, blessings ang title, Solution for a Troubled Heart. Number 2, blessing in the Father's house. Ano yung blessing sa bahay ng Ama? Ng Diyos Ama? In my Father's house,
Sabi dito sa John 14 verse 2, in my Father's house are many mansions. Yan. So, sa bahay ng aking Ama, sabi ni Lord Jesus, ay maraming mansion. Okay? So, naisip nyo ba na, ako nga naisip ko na kahit dun, kung doon tayo sa langit, sa third heaven, no? Kasi ang first heaven ay the heaven that gave rain. James chapter 5 verse 18. Yung second heaven, Matthew 24 verse 28 o 29 na the stars fall down from heaven. Ito yung Milky Way. Ito yung galaxy, stars. Ito yung second heaven. Yung third heaven, sa Corinthians chapter 12, kung yung makamali, doon nakatira ang Diyos sa third heaven. No? Kaya kung doon tayo sa heaven, in my Father's house are many mansions sa heaven. Kahit doon lang nga tayo sa kwan doon lang tayo sa kusina. Okay na, di ba? Kahit kung sa langit man tayo, kahit sa kusina lang tayo ng heaven, okay na. O kahit doon lang tayo sa servants quarter, di ba? No? At least sa heaven, di ba? Kaya sabi ng Panginoon ay, in my Father's house are many mansion. Yan. So dito sa lupa ay kapan tayo, no? Halimbawa, wala tayong bahay na maganda. Maliban sa wala tayong bahay na maganda, wala man tayong lupa, no? At kung may lupa man tayo doon pa sa looban, okay? Paano makabili si Sister Monique ng 4 wheels problema ang parkingan. Siyempre, di ka makatulog ng maayos kay kapanong doon ka, paano kayang sasakyan ko doon sa labas, no? So, para man tayong pwesto na maganda na along the road, wala man tayong lupa, ang ating lupa lang minsan sa kuko sa kamay, sa paa, ang lupa natin, pero salamat in the future, sa paso. Pero praise the Lord na meron pa akong Panginoon, in my Father's house are many mansions. May mansion na. Maliban sa mansion, mayroon 12 kinds of fruit pa every month. Maliban pa doon sa fruit every month, ang ating pang kalsada doon sa langit ay gold. Kaya, wag na tayong magdala doon ng ginto na singsing, ginto na ngipin, ginto na ikaw, ginto na kwintas, ginto na salamin, ginto na rilo, kasi espalto lang yun doon sa langit. Baka masita pa tayo ni San Pedro. Uy, bakit ka nagdala Jatnil dito ng espalto? Baka magdala ka ng ginto doon. Gold bar. Ha? Espalto lang yan dito sa langit. So, maraming mga ganda na mangyayari in the future. Kaya pag may mga namatay na mga anak ng Panginoon ay natutulog lang yun, sabi ng Bible. Natutulog lang. At salamat na, kung yung Sister Belinda ay 63 years old namatay, no, dahil may sakit siya. Ay, wow, kung 63 years old na mamatay, 10 years na lang. Kung 63 rin ako, kunin na Panginoon, 10 years na lang galak mabubuhay. Ay, paano kung sinayadi pala ka na nayadi? 63 ka na? 68. At least lang pa siya na hindi. 68. Kaya maganda na makaabot pa tayo na 120. Katulad ni Moses. No? Yan ang goal ko rin, 120. Tulad ni Moses. Pero, hindi nawala yung lakas at paningin na malinaw. Ibig sabihin, 120 years old, pero malakas pa ang katawan at ang mata pa ay malinaw. Hindi malabo. No? So, yan. One blessing ng Panginoon. So, blessing in the Father's house. And the last, number 3. Coming back of our Savior, Lord Jesus Christ. Coming back of our Savior, Lord Jesus Christ. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ang pagbalik ko, kaya sa isang kisap na mata, pagtunog ng rupita, ang Panginoon ay kukunin tayo. At mayroong verse sa Bible na maghahari tayo dito sa libutan, Millennial Kingdom, 1,000 reign with Christ, kasama si Lord Jesus. Kaya that time ay
Yun na yung perfect government. Kasi dito, obserbahan ko, nakailang presidente na ba ako na daanan? Nadaanan ko si Ferdinand Marcos Sr., sunod kay Marcos, Cory Aquino, sunod kay Cory, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria, sunod si Pinoy, sunod si President dating Duterte, ngayon si Bongbong. Nakawalo na pala akong presidente. Mula noon hanggang ngayon, kahit sino presidente, mayroon man yapon ng gawilga. Sa time ni Lord Jesus, sigurado, walang mag-wilga yan. Siyempre mag-rule ang Panginoon Jesus na with may verse ba yan na with iron, kamay na bakal, gamitan. Basta perfect government yun, wala nang corruption yun. No? Nabanggit nga ni Brad Jethro sa Book of Revelation daw yan na pag ang isang bansa ay hindi kumilala sa Panginoon, hindi niya padadala ng ulan. Hindi ko pa although nabasa ko man ang Bible many times, pero minsan nakakalimutan ko, hindi mo rin ma-absorb. Pero walang ulan, iwan ko lang, maganda nga ma-search pa yun na ganon. Kaya, salamat tayo pag bumalik ng Panginoon, yan ang perfect government na. No? Sigurado na yun, wala ng corruption yun. 1,000 reign with Christ ba? 1,000 years, no? Oh. 1,000 years na mag-ari ang Panginoon dito. At kung na tayo no? Glorified body. Kung mag-worship tayo doon sa Israel, ay paano tayo pupunta doon? Ay, glorified body na eh. Ibig sabihin, ako na tayo doon, gagupad ano man? Kaya to, punta tayo sa Jerusalem, mag-worship Panginoon. Ay, ano kayang weights, no? Hebreo, Aklano, Ilonggo, Tagalog, English. Kaya, exciting mga event. Ay, paano naman pala yung sa mga troubled world, troubled heart, troubled people, ng mga Christian doon sa Congo, 70 ang pinatay ng Christian, lalaki, babae, bata, tapos doon naman sa Syria. Kahit i-search sa YouTube, pinapatay. At anong grupo ng mga Christian doon sa Syria? Andin doon sa Egypt na yun, sa Libya. Ay paano naman yung pinapapatay sila ng mga Muslim? Sabi ng Bible, kahit mga Hindu rin, pinapatay yung mga Christian sa India. Kahit Katoliko nga, ginapatay man nila. Basta hindi Hindu. Mga Protestant o born again o Baptist. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Okay? So, ang katakutan niyo yung pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang blessing. At ang maganda sa religion ni Lord Jesus, no? Ang turo ni Lord Jesus, love your enemy. Yun ang kakaiba. Pero doon sa ibang religion, kill your enemy. Pero sa religion ni Lord Jesus Christ, o grupo ni Lord Jesus, love your enemy. Kaya ang nabigyan ko ng Muslim na gospel tracts, 6 na, 2 doon sa Ninoy Aquino International Airport, and then 2 doon sa Palengke, tapos isa sa Kaisik, tapos isa rin sa may Kalibo Elementary School na dumadaan, nabigyan ko. So 6 na nabigyan ko ng gospel tract. Tanggap man sila. Kasi meron ring mga Muslim na hindi naman talaga yung grabe nga mga tawag na yung mga extremist. Mga extremist talaga ay pag hindi ka kaori nila, pinapatay. Pero meron mga mabait naman ang mga Muslim. May mabait rin. Katulad dun sa Marawi, sabi ng Muslim na amo, siyempre ang kanyang mga trabador ay mga Katoliko yan. Pag mayroong mga yung maoti, ay sabihin nyo sabi ng Muslim, sabihin nyo ay Muslim kayo. Ay kung sabihin nyo Katoliko kayo, Christian kayo, ay patyon. Kita mo, tumulong din yung Muslim na amo nila ng beef shop. So, ang tao rin ay di prepare kahit sa Baptist nga. Meron na yung mabait, meron din na take advantage. Walang pakaiba eh. Kahit sa in-check rin, kahit sa Buddhist, meron yung mabait. Dito sa post, pag pangayo ka ng discount, discount, ibigay mo. So, ang tao, kung isipin mo, kahit Hindu, gano'n rin. At ang mga Buddhist rin, sabi ng missionary, sino yan? Peter C.C. Ribot sa Thailand. Pastor na siya sa Masbate. Ang purpose niya lang sa Thailand magpunta,
punta lang, magtingting na siya doon, bakasyon o ano, mag-tour lang. Nakon siya, pastor na siya, ang membro sa Masbate ha, na mga sobra 100 ng pamilya niya ha. Tapos ganda na ng buhay niya doon kay sariwa yung hangin, no need ng electric fan, white beach, tapos sariwang isda, tapos ay at bigyan siya ng mga sariwang gulay. Ang kanya at ang bahay niya at ang church tapat lang. Nung pumunta siya sa Thailand, may tinanong siya doon na Thailander. At tinanong ko mismo si Missionary Ribot. At tinanong niya mismo yung Thailander, kilala mo si Jesus? Sabi ng Thailander, hindi nila kilala. Pero yung Kapula, kilala nila. At si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao boxer, kilala nila. Pero si Jesus Christ, hindi kilala ng Thailander. Doon na-confirm ni Pastor Ribot at nag-mission siya sa Thailand. At mabuti, graduate siya kay Pastor Boyd Lion sa Manila. Tapos pagka-graduate niya pala sa Bible School, nag-aral sa Masbate sa University ng English. Ang nagmasteral. Kaya pala, nakapara sa ginamit pala yun. Teacher siya, doktor pa doon sa Thailand. Sa English, kaya magturo siya ng English sa Thailand. Libre. Gusto ng mga Thailander. At pag Filipino ka na teacher doon, ng English teacher, gusto ng mga Thailander at mataas doon ang tingin ng mga Thailander sa Filipino teacher, mga English. Kung baga ay, kung sila ng professional. Kaya, yun pala. Could you imagine, sa ibang lugar para hindi kilala si Jesus Christ. Yun. Kaya nga, sabi ng Panginoon ay, pray the Lord of the harvest that send forth no rivers into the harvest. Kaya mga people, mag-aral kayo ng English language. Ako, marunong ako sa English magsulat, magintindi. Dito lang ako mahina magsalita. Minsan magsalita, minsan ay yung mga pronunciation ay mali-mali, no? Oh. Plus na unfair. Minsan unfair. Unfair mo yung sa cellphone? Unfair, hindi patas. Minsan unfair, fair. Minsan yung fair na takot. Minsan ang fair na takot, fair na pagparis, fair na pamasahe, fair na minsan nagsalita ka, iba pala yung tunog mo. Katulad yung sabi ng Incheck, yung breads, blood, at saka bread, pare-pareho lang yan. Ano ang tinapay? Sabi niya, bread. Ano ang tulay? Breads, bread. Ano ang dugo? Blood. Pali-paliho lang yan. Ganon. So, praise the Lord na marami pa tayong opportunity. Coming back of our Lord Jesus Christ. Yan yung perfect government. At ang trouble natin, ang trouble heart natin, as of now, katulad ng mga alagad ng Panginoon, ang trouble nila noon, yung mga persecutor na Judaism, Sadducees, Pharisees, at ang Roman government, at ang mga mixed multitude, ang trouble nila. Ang troubled naman natin ngayon, heart natin, yung ating government. Kaya, wala tayong magawa kundi pag-pray lang yung ating dating official at official ng ating government, police, military, pag-pray lang. Pag-pray lang. So, yun naman ating trabaho. Ipag-pray na sa authority. Yan ang troubled natin. Of course, sa mga kapwa natin, mga Christian sa ibang bansa, na dito tayo, malaya tayo, pero doon pala sa, katulad sa Congo, Africa, Nigeria, Syria, Iran, Iraq, Libya, Egypt, Afghanistan, Iran, kahit sa Great Britain, kung pala sila doon, troubled heart pala ang mga kapwa natin, Christian. So, at ang solusyon dyan, siyempre, believe in God, believe in Lord Jesus Christ. At pangalawa, para natutroubled ang heart natin, mawala yan, isipin natin may blessing in the Father's house, in the future. Pero dito, pwede ka naman makamansion nito, basta masipag ka lang, magyaman ka. Pero may verse sa Bible na, live or not to be rich rin. Pero I mean, maging mayaman ka, huwag kalimutan ng Panginoon. Pwede ka rin makamansion dito. Iwanan rin naman, importante. Mayroong maganda ating titiran. And then, another na mawala na ating troubled heart, lalo pag coming back of our Savior, Lord Jesus Christ. Pag si Lord Jesus na ito mag-ari, ayan, mawala ng ating mga pangamba.
wala na siguro mga addict nun. Wala na nung mga corrupt. No? At wala na rin nung hindi na ito mag-alala magugutom. Siyempre, si Lord Jesus ang yung naghahari. 1,000 years. Ito pa ano? Di ba mayroong Bible verse na ang 1,000 years sa Panginoon, one day, di ba? One day. Pero ito, 1,000 years, ay paano kung itong 1,000 years pa na to ay 10 years. is ko ano? Pero kung iliteral natin na 1,000 years katulad sa ating year 1, year 2, ay mahaba na rin yun. O di ba? 1,000 years. Eh paano kung ikaw pa to? Yung 1,000 years wala ay yung one day pa lang. Ay, mahaba na. No? So, daming dami pang mga spiritual truth na malaman natin. Pero as of now, yan lang muna. Okay? So, praise the Lord. Solution for a troubled heart. So, natutrouble ka ba ngayon? Ano ang tinutrouble mo? Utang mo? Ay, meaning. Ano ang tinutrouble mo? Pang bili ng gatas? Diaper? Lisensya? ATM card? Anong trouble mo? Sakit? Trouble mo? Mga anak mo? Mga apo mo? Nakakasakit? Trouble mo? Huwag makain? Pero salamat, hindi tayo natutrouble sa pagkain. Marami tayong pagkain. Spiritual at physical. Amen. So, at blessing rin na tayo makatulong rin sa mga natutrouble din na. At ang solusyon, si Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in one God, in the Father. Let's pray. Heavenly Father, thank you po na marami sa iyong salita. Tunay nga po ang mga lagad mo that time, natutroubled heart sila, Panginoon. Pero salamat sa iyong pangako sa kanila at encouragement sa kanila na huwag sila magulumihanan. Just believe in God, believe also in the Lord Jesus Christ. Sa aming time rin ngayon, Panginoon, maraming trouble inside and outside sa Pilipinas at sa aming government. Pero salamat na still sa inyo kami magtiwala, Panginoon, at hindi sa tao, Panginoon. Salamat rin at meron kayong promise of pension in heaven. At salamat rin na pagdating mo, Lord Jesus, ikaw maghari dito 1,000 years, millennial reign with Christ Jesus. Thank you, Panginoon, na ito na yung perfect government, Panginoon. At salamat na maging faithful lang kami, Panginoon, at tulungan mo kami sa iyong biyaya at sa Panginoon ng Espiritu. Salamat po sa lahat. I-bless mo yung Panginoon, aming giving, at i-bless mo yung aming physical food. Thank you sa spiritual food. At we pray na i-bless mo yung aming mga kaibigan, aming mga YouTube na nanonood, maging ang subscriber. I-bless mo sila, maabot ang kanilang spiritual needs. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless. Good morning.